Anong ibig sabihin nito? Sa isang lobby ng pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, isang matandang lalaking may tungkod ang nanginginig na sumigaw habang hawak ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, tumahimik ang paligid at lahat ng mata ay napako sa kanya. May average na yaman na ay nalawan 2.5 bilyon. Ang mga matatandang ito mula sa tuktok ng lipunan sa Moscow ay nagpumilit na maglakbay patungong Pilipinas sa kabila ng mariing pagtutol ng kanilang mga pamilya. Itinuturing nila itong isang mapanganib na bansa sa silangan, ngunit 5 minuto pa lamang matapos tumapak sa lupain ng Pilipinas, bakit biglang nagkagulo sa airport? At bakit kinailangan nilang agad-agad na gumawa ng emergency call sa kanilang mga pamilya sa Russia? Ito ay isang tala ng pagkabigla at paghanga ng 18 na matatanda na nabuhay sa isang saradong mundo kung saan ang kanilang pananaw sa buhay ay ganap na nabago ng mahika ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ngayon, ilalantad ang katotohanan sa likod ng kaguluhang iyon sa airport na umani ng atensyon sa buong mundo. Ang dahilan kung bakit nagulat ang mundo sa biglaang paglipat at kaguluhan ng mga mayayamang matatandang Ruso sa NAIA sa loob lamang ng 5 minuto. Mga kaibigan, hanggang ngayon ay nagkakagulo pa rin ang mataas na lipunan sa Moscow. Lolo, mapanganib na lugar yan. Desperadong pagpigil ng kanyang apo, ngunit wala itong silbi. 18 matatanda, kabilang sa pinakamayayamang tao sa Russia, ang biglaang nagpumilit na maglakbay patungong Pilipinas. Average na yaman na mahigit 25 bilyon, average na edad na 75 taon. Sila ay mga taong hindi pa nakakalabas ng Moscow mula ng isilang. Mahigpit na tumutol ang kanilang mga pamilya. Bakit ninyo gustong pumunta sa ganoon kalayong bansa sa silangan? Ngunit matigas ang kanilang desisyon. Pagdating sa arrival lobby ng NAIA, sabay-sabay na huminto ang 18 matatanda. Natulala sila sa tanawing nasa kanilang harapan. Ano ito? Paano nangyari ito? Makalipas ang ilang sandali, kinuha nila ang kanilang mga cellphone at nagsimulang gumawa ng emergency call sa kanilang mga pamilya sa Russia. Hoy, anak! Hindi ka panipaniwala ang nakikita ko ngayon. Ipapadala ko ang mga litrato. Hindi mo paniniwalaan hanggat hindi mo nakikita mismo. Ano nga ba ang nangyari? Ito ang nakakagulat na isang linggong tala na personal na naidokumento ng Russian travel expert na si Olga. Pakinggan natin ngayon. Bago tayo magsimula, kung mag-subscribe kayo at i-like ang channel, malaki ang maitutulong nito sa pagpapakalat ng mga kamangha-manghang kwento tungkol sa Pilipinas. Ako si Olga Petrova, isang luxury travel expert sa Moscow, Russia, sa loob ng 20 taon. Kamakailan lang, naranasan ko ang pinaka hindi malilimutang karanasan sa aking buhay. Isa itong espesyal na paglalakbay kung saan sinamahan ko ang 18 na napakayamang matatanda mula sa Russia patungong Pilipinas. Ang kanilang average na edad ay 75 at karamihan sa kanila ay hindi pa nakakalabas ng Moscow sa buong buhay nila. Bago pa man kami umalis, puno ako ng pag-aalala. Makakayanan kaya ng kanilang katawan ang mahabang biyahe? Makaka-adapt kaya sila sa hindi pamilyar na kultura ng Asia? Ngunit ang lahat ng aking alalahanin ay walang batayan. 1:00 ng madaling araw kami dumating sa NAIA. Habang naglalakad kami sa pasilyo patungo sa immigration, isang 78 taong gulang na lolo ang biglang huminto. Lumingon siya sa paligid at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buong airport ay maliwanag at kumikinang. Kahit hating gabi na, lahat ng pasilidad ay perpektong gumagana. Sa airport ng Moscow, pagsapit ng 11:00 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na at halos wala ka nang makitang staff. Ang paglilinis ay sinisimulan pa lamang kinaumagahan. Ngunit iba ang NAIA. Sa bawat information desk, may mga staff na nakangiting naghihintay. Ang mga janitor ay agad na pinupunasan ang mga lugar na dinaanan ng mga pasahero. Ang sahig ay makintab na parang salamin. Ang pinakagulat na sandali ay nang mapadaan kami sa tapat ng banyo. Nakita ko ang isang janitor na nakatayo sa pasukan ng banyo, bahagyang yumuyuko at ngumingiti sa bawat pasaherong dumadaan. Binabati sila ng, "Good evening po, welcome to the Philippines." Saglit kong kinusot ang aking mga mata. Isa itong tanawin na hindi mo maiisip sa Russia.
Lumapit sa akin ang isa sa grupo at bumulong, bakit ganyan kabait at kagalang ang isang janitor sa airport? Wala akong maisagot. Habang naghihintay kami sa immigration, isa pang malaking sorpresa ang dumating. Kahit na kami ay isang hindi inaasahang malaking grupo ng mga dayuhan, hindi nataranta ang mga staff. Sa halip, isang interpreter na marunong magruso ang agad na itinalaga sa amin. Isinasaalang-alang ang edad ng mga matatanda, dahan-dahan at magalang niyang ipinaliwanag ang bawat proseso. Mula sa direksyon papuntang hotel hanggang sa aming schedule kinabukasan, lahat ay inasikaso niya at paulit-ulit siyang nagtatanong kung may kailangan pa kami. Sa loob ng 20 taon ko sa industriya ng turismo, ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong antas ng serbisyo. Sa harap ng automated immigration gates, muli silang humanga. Kapag may matandang nalilito sa harap ng makina, agad na lumalapit ang isang staff para tulungan sila. Ang screen ay may mga opsyon para sa iba't ibang wika, kabilang ang Ruso. Matapos gamitin ang automated gate, sinabi sa akin ng isang lolo na dating inhinyero, ang sistema ay napaka-intuitive. Idinisenyo para madaling gamitin kahit ng mga dayuhan. Sa Moscow, nasa trial stage pa lang ito, ngunit dito sa Pilipinas, tila pang araw-araw na itong ginagamit. Ganoon din ang nangyari nang lumipat kami sa baggage claim. Sa isang malaking screen, ipinapakita ang lokasyon ng mga bagahe sa real time. Sa Russia, madalas inaabot ng 1 oras ang paghahanap lang ng bagahe, ngunit dito, lahat ay eksakto at mabilis. Ang conveyor belt ay tahimik at tuloy-tuloy ang pag-ikot at bawat bagahe ay may tracking system kaya halos imposible itong mawala. Isang lolo na nagtrabaho sa manufacturing ang humanga sa kahusayan ng sistema. Habang naghihintay kami ng bus, papuntang Bonifacio Global City, BGC, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga matatanda. Ang kaba na dati nilang nararamdaman sa isang dayuhang bansa ay napalitan ng pananabik at pagkamangha. Nang dumating ang bus, muli silang nagulat. Malinis ang loob at komportable ang mga upuan. Ang driver, nang malaman na kami ay mga dayuhan, ay magalang na nagbigay ng mga direksyon sa Ingles. Ipinaliwanag niya na aabutin ng halos 1 oras ang biyahe papuntang BGC at pinakiusapan kaming mag-seatbelt. Nang umandar na ang bus, bumungad sa amin ang tanawin sa labas. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang daloy ng trapiko. Ang mga kalsada sa Moscow sa gabi ay madilim at delikado, ngunit dito ay ibang-iba. Pagpasok namin sa Metro Manila, ang pinakagulat ng grupo ay ang mga convenience store. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga ilaw nito at maraming tao ang labas-masok. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado na pagsapit ng 10:00. Ang mas nakakagulat pa ay ang mga kabataang babae na mag-isang umuuwi. Isang babae ang naglalakad mag-isa sa kalsada pasado 1:00 ng madaling araw at wala man lang bahid ng takot sa kanyang mukha. Ito ay isang tanawin na hinding-hindi mo makikita sa Russia. Isang lola sa grupo ang tumingin sa labas ng bintana at nagsabi, isang bansang kung saan ligtas maglakad ang babae sa gabi, iyan ang tunay na maunlad. Ang iba ay taimtim na tumango. Habang papalapit kami sa BGC, kitang-kita na ang mga nagtataasang gusali. Ang tanawin ng syudad mula sa isang tulay na tumatawid sa malaking ilog ay nakamamangha. Mas enggrande at moderno pa ito kaysa sa alinmang lungsod sa Europa. Dumating kami sa hotel bandang 2:72 ng madaling araw. Sa aming pagkagulat, buhay na buhay pa rin ang paligid ng hotel. May mga 24-hour na kainan at mga customer sa convenience store. Habang nag-check-in, naranasan namin ang huling sorpresa. Isinasaalang-alang ng front desk staff ang edad ng mga matatanda, kaya binigyan kami ng mga kwarto sa isang tahimik na palapag. Maingat din nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal at mga pasilidad sa paligid. Sa loob ng elevator, sinabi sa akin ng isang lolo, ang Pilipinas ay ibang-iba sa inaakala ko. Sumang-ayon ang iba. Mula airport hanggang hotel pa lang, para na raw silang nakaranas ng isang mundong ganap na kaiba sa Russia. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sabik na ako sa mga mararanasan namin kasama ang grupong ito. Sa mga susunod na araw,
Hindi ko pa lubos maisip kung anong mga sorpresa ang ihahandog sa amin ng Pilipinas. Kinabukasan, o mas tamang sabihing makalipas ang ilang oras, bandang 6:00 ng umaga, nakarinig ako ng ingay sa pasilyo. Ang mga matatandang hindi makatulog dahil sa jet lag ay gising na. Sabi nila, nagugutom na sila. Nag-alala ako. Akala ko mahirap maghanap ng bukas na kainan sa ganoong oras. Sa Moscow, napakahirap maghanap ng bukas na tindahan bago mag-8:00 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk, nakangiting sumagot ang staff. Mayroon daw 20 nola hour na lugawan rice porridge eatery sa katabing gusali. Nagulat ako na posible palang kumain kahit madaling araw. Kasama ang 7 matatanda. Pumunta kami sa kainang iyon. Ang mga kalye sa umaga ay abala na. May mga empleyadong papasok sa trabaho, mga taong nagjo-jogging, at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa Moscow ay tahimik, ngunit sa Maynila, tila nagsimula na ang araw. Pagbukas namin ng pinto ng kainan, sumalubong sa amin ang mainit na hangin. May ilang customer na kumakain na. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagbabasa ng dyaryo habang kumakain at isang dalagang nagtatrabaho sa kanyang laptop. Napatingin ang isang lolo na dating banker sa menu at nanlaki ang mga mata. Masyadong mura ang mga presyo. Isang malaking mangkok ng lugaw ay nasa 160 at isang set ng tapsilog ay nasa 150 centor. Kung i-convert sa presyo sa Russia, hindi ka pani-paniwalang mura ito. Ang staff na kumukuha ng order ay hindi man lang nagtaka sa aming pagiging dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling kainin para sa mga matatanda. Sinabi pa niya na pwede nilang i-adjust ang lasa para sa mga hindi sanay sa maanghang. Ang bilis ng serbisyo ay kahanga-hanga. 5 minuto lang matapos mag-order, lahat ng pagkain ay nasa aming mesa na. May lugaw, tapsilog, tokwat baboy, at sari-saring pagkain. Ang mga matatanda ay may halong pagkamangha at pag-aalinlangan sa pagkaing Pilipino na unang beses nilang nakita. Ang pinaka-memorable ay ang lugaw, arroz, kaldo. Isang lolo ang maingat na tumikim at biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Simple lang tingnan, ngunit malalim ang lasa. Marami itong sahog at perpekto ang timpla. Inubos niya agad ang isang mangkok. Sinabi niya na sa Moscow, imposible kang makakain ng ganito kasarap na pagkain sa ganitong presyo. Ang iba ay paulit-ulit na tumango habang patuloy sa pagkain. Nang magbabayad na kami, muli kaming nagulat. 7 tao kaming kumain ng busog, pero ang kabuuang bayarin ay hindi man lang umabot sa 1,500. Ang cashier ay nagbigay ng eksaktong sukli hanggang sa huling sentimo at nagsabing, "Salamat po, balik po kayo." Tinanong pa niya kung nagustuhan namin ang pagkain at nagrekomenda ng iba pang menu. Ang ganitong kabaitan ay bihira sa mga kainan. Ang mga staff sa Moscow ay karaniwang masungit at mabagal ang serbisyo. Paglabas namin ng kainan, patuloy ang kanilang paghanga. Masarap na ang pagkain, mura pa, at maganda pa ang serbisyo. Pauwi sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil may gustong bumili ng merienda. Pagpasok sa loob, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Kahit hating gabi na lumipas, ang loob ng tindahan ay malinis na parang department store at puno ng mga produkto. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng pwedeng gawin sa loob. Hindi lang pagbili ng gamit, kundi pwede ring magpadala ng package, magbayad ng bills, at kahit mga banking services. Ang mga tindahan sa Rusya ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na mall. Pumili ang mga matatanda ng mga meriendang gusto nila. Namangha sa mga Pilipinong chichirya at inumin. Naging paborito nila ang Royal True Orange dahil sa kakaibang hugis ng bote nito. Sa cashier, muli silang humanga. Napakabilis ng pag-compute at napakabait ng staff. Hindi man lang sila nagpakita ng inis sa aming pagiging dayuhan. Sa halip, binati pa kami sa Ingles at sinabing, "Welcome to the Philippines." Paglabas ng convenience store, sinabi ng isang lolo, ang Pilipinas ay isang bansang 24.2 convenient. Kahit anong oras, may solusyon sa kailangan mo. Pauwi sa hotel, napansin din namin ang kalinisan ng lungsod.
Walang kahit isang pirasong basura. May mga taong naglilinis na kahit madaling araw pa lang. Ang buong siyudad ay tila isang organismong gumagalaw. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis, ngunit ang mga residential area ay madalas madumi. Iba ang Maynila. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang matatanda. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang aming karanasan sa pagkain sa madaling araw, nainggit silang lahat at nagsabing isama namin sila sa susunod. Nang umagang iyon, ang karanasan sa lugawan ang nagbigay ng matinding unang impresyon sa buong grupo tungkol sa Pilipinas. Bandang 9:00 ng umaga, sinimulan namin ang aming opisyal na paglilibot sa Maynila. Ang una naming destinasyon ay isang malaking parke na inirekomenda ng hotel staff. Sabi nila, doon daw pinakamagandang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ang pagsakay sa MRT ay isang bagong karanasan para sa kanila dahil karamihan ay nasanay na sa pribadong sasakyan buong buhay nila. Pagpasok sa istasyon ng MRT, nagulat ang grupo. Napakalinis ng loob. Ang sahig ay makintab at walang kahit isang gasgas sa pader. Ibang-iba sa madilim at lumang itsura ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Perpekto ang mga pasilidad at dahil sa maayos na ventilation, hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa platform, hindi gaanong matao dahil tapos na ang rush hour. Ngunit ang kilos ng mga tao roon ang kapansin-pansin. Lahat ay maayos na nakapila. Sumusunod sila sa mga linyang iginuhit sa sahig. Namangha ang mga matatanda sa electronic display board. Ipinapakita nito kung ilang minuto at segundo pa bago dumating ang susunod na tren. Isang lolo na dating railway engineer ang tumingin sa kanyang relo at kinumpirma, totoo ngang eksakto sa oras dumating ang tren. Nang dumating ang tren, mas lalo kaming humanga sa kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, lahat ay tumabi para bigyang daan ang mga bababa. Pagkatapos makababa ng lahat, saka sila pumasok ng maayos. Walang tulakan o agawan. Isang tanawing hindi mo makikita sa subway ng Moscow. Ang loob ng tren ay nakakagulat din. Napakalinis, walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Ang mga handrail ay kumikinang. Sapat ang lamig ng aircon at hindi maingay kaya madaling mag-usap. Isang lolo ang nagulat habang nakatingin sa labas. May internet kahit sa ilalim ng lupa. Isang bagay na hindi maisip sa Russia. Kinuha ng mga matatanda ang kanilang smartphone at nagsimulang magpadala ng mga litrato sa kanilang pamilya sa Russia in real time. Sa bawat istasyon, may anunsyo sa Filipino at Ingles na may kasamang ibang wika tulad ng Chinese, isang sistema na isinasaalang-alang ang mga dayuhan. Pagkalipas ng ilang istasyon, isang buntis ang sumakay. Ang sandaling iyon ang pinakanakakagulat. Halos sabay na tumayo ang dalawang binatang mukhang nasa 20s para mag-alok ng upuan. Nagturuan pa sila kung sino ang mauuna. Nagpasalamat ang buntis at umupo sa isang upuan. Ang dalawang binata ay nanatiling nakatayo. Nang makita ito, namula ang mga mata ng 78 taong gulang na lolo. Sa Russia, hinding-hindi ito mangyayari, sabi niya. Sa halip, madalas pa raw mag-awayan para sa upuan. Naramdaman niya kung gaano kalalim ang respeto ng mga kabataang Pilipino. Ang kapaligiran sa loob ng tren ay espesyal din. Ang mga nag-uusap ay mahina lang ang boses at karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang phone o nagbabasa ng libro. Walang maingay na tumatawag sa telepono o kumakain. Sa subway ng Moscow, madalas kang makakita ng mga taong sumisigaw sa telepono o kumakain. Iba ang Maynila. Ang tamang asal sa pampublikong lugar ay natural na sa kanila. Pagdating sa aming destinasyon, hindi mapigilan ng buong grupo ang paghanga. Hindi lang daw ito isang paraan ng transportasyon, kundi isang espasyo na nagpapakita ng civic consciousness ng mga mamamayan. Isang sakay lang sa MRT, nalaman na raw nila ang antas ng lipunang Pilipino. Paglabas namin sa lupa, bumungad sa amin ang isang malawak na parke at ilog na ikinahanga ng lahat. Ang malawak na parke, ang mga puno sa gilid ng ilog at ang mga gusali sa malayo ay isang napakagandang tanawin. Pagpasok sa parke, isa pang kamangha-manghang tanawin ang sumalubong sa amin.
Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo. May nagjo-jogging, may nagbibisikleta. Nakapagtataka na sa isang weekday morning, ganito karaming tao ang nag-ehersisyo. Ang mas kahanga-hanga ay ang mga pampublikong exercise equipment. Sa tabi ng ilog, may mga nakalagay na kagamitan kung saan nag-ehersisyo ang mga mamamayan. Nagulat ang mga matatanda nang makita ang sign na nagsasabing libre itong gamitin. Sa Russia, kailangan mong magbayad sa gym para mag-ehersisyo, ngunit dito, libre, ibang-iba ang konsepto nila ng pampublikong pasilidad. Isang lolo ang sumubok ng equipment. Isang 72 taong gulang na lokal ang nagsabi na araw-araw siyang nag-ehersisyo doon para sa kanyang kalusugan. Sinubukan ng isa sa aming grupo na makipag-usap gamit ang sign language. Kahit hindi gaanong marunong mag-Ingles ang lokal, nagkaintindihan sila dahil sa mainit ng ngiti at kabaitan nito. Naramdaman namin ang kabaitan ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Habang naglalakad sa bike lane, isa pang kultura ang aming natuklasan, ang bike sharing system. Madali raw itong rentahan gamit ang smartphone. Mayroon ding katulad na sistema sa Russia, ngunit mas maliit ang sakop. Ang bike sharing sa Maynila ay may mga port kahit saan, kaya mukhang napaka-convenient. Ang buong siyudad ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng mga mamamayan. Umupo kami sa isang bench para magpahinga. Sa paligid, maraming pamilya. May amang nagbibisikleta kasama ang anak, may inang naglalakad habang tulak ang stroller, isang mapayapang tanawin. Ang mas kapansin-pansin ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang aso. Lahat ay may tali at may dalang plastic bag para sa dumi. Nakita namin ang isang lalaki na nililinis ang dumi ng kanyang aso. Natural niya itong inilagay sa bag at dinala. Isang lolo na dating opisyal ng gobyerno ang humanga. Napakataas ng civic consciousness nila, sabi niya. Ang mga basurahan sa parke ay espesyal din. Sistematiko ang paghihiwalay. Malinaw na nakahiwalay ang plastic, lata, at karaniwang basura at sinusunod ito ng mga tao. Sa Russia, hindi pa gaanong laganap ang konsepto ng segregation, ngunit sa Pilipinas, bahagi na ito ng buhay. Mataas ang antas ng kanilang kamalayan sa kapaligiran. Tanghalian na. Malapit sa parke, may mga convenience store at maliliit na cafe. Bumili ang mga matatanda ng lunchbox sa convenience store at kumain sa tabi ng ilog. Walang kahit isa sa kanila ang nagtapon ng basura kung saan-saan. Tinipon nila ang kanilang basura at itinapon sa tamang basurahan. Sinabi ng isang lola, sa ganito kalaking parke, walang kahit isang pirasong basura. Sa Russia raw, tuwing weekend, puno ng basura ang mga parke. Ngunit iba ang parking ito. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan nito. Nakita rin namin ang isang lolang nasa 70s na nag-iisa na nagjo-jogging, isang bagay na hindi mo maiisip sa Russia. Ang isang matandang nag-eehersisyo mag-isa sa parke ay isang patunay na ligtas ang lugar. Hapon na nang lisanin namin ang parke. Sinabi ng mga matatanda na hindi nila malilimutan ang mga nakita nila. Isang kulturang ligtas, malinis at may paggalang sa isa't isa, iyon ang pinakamalaking impresyon na naiwan sa kanila. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isa sa grupo, isang 74 taong gulang na lolo, ang biglang nagsabing naninikip ang kanyang dibdib. Dahil mayroon siyang high blood pressure, nataranta ako. Agad akong humingi ng tulong sa front desk ng hotel at tinulungan kami ng staff na makapunta sa pinakamalapit na General Hospital. Habang nasa taxi, puno ako ng pag-aalala. Makakatanggap kaya ng maayos na paggamot ang isang dayuhan sa isang ospital sa Pilipinas? Pagdating namin sa emergency room ng ospital, nawala ang lahat ng aking alalahanin. Isang nurse sa reception ang matatas mag-Ingles at agad na naintindihan ang sitwasyon. At sa aming pagkagulat, agad na nagtalaga ng isang interpreter na marunong mag-Ruso. Sa mga ospital sa Moscow, kailangan mo pang magpabook ng interpreter isang araw bago, ngunit dito, on the spot na resolba. Perpekto ang kanilang sistema para sa mga international patient. Ang proseso ng admission ay nakakagulat din. Pag-input ng impormasyon ng pasyente, pag-verify ng insurance, at pagtatalaga ng doktor, lahat ay natapos sa loob lang ng 10 minuto. Sa Moscow,
Ang pag-verify pa lang ng insurance documents ay inaabot na ng 1 oras. Habang naghihintay, pinagmasdan ko ang paligid. Kahit emergency room ito, ang mga pasilidad ay komportable na parang lobby ng hotel. Malilinis na upuan, maliwanag na ilaw, at tahimik na kapaligiran ang nagpapabawas sa kaba ng mga pasyente. Ibang-iba sa magulo at maingay na ER sa Moscow. Wala pang 30 minuto, tinawag na kami dahil sa sistematikong pag-prioritize ng mga emergency patient. Sa Moscow, normal na maghintay ng ilang oras. Pagpasok sa consultation room, mainit kaming tinanggap ng doktor. Nakakagulat na may karanasan pala siya sa pagsasanay sa Russia at marunong ng ilang simpleng salitang Ruso. Agad na nawala ang kaba ng pasyente. Maingat na sinuri ng doktor ang medical history ng pasyente at tiningnan pa ang interaksyon ng mga gamot na iniinom niya sa Russia. Mayroon siyang international level na kaalaman at karanasan. Nagsimula na ang mga pagsusuri, ECG, chest x-ray lahat ay natapos sa loob ng 1 oras sa Moscow. Ang isang x-ray lang ay inaabot na ng ilang araw. Ang bawat laboratorio ay may mga modernong kagamitan. Ang mga technician ay napaka-propesyonal at mabait. Isinasaalang-alang nila ang pagiging matanda ng pasyente at ipinaliwanag ng detalyado ang bawat proseso. Ang mga resulta ng pagsusuri ay real-time na in-input sa sistema. Agad na nakita ng doktor ang resulta sa kanyang tablet. Mabilis ang diagnosis. Napakagaling ng kanilang digital medical system. Mabuti na lang, walang malubhang problema. Isang pansamantalang sintomas lang pala dahil sa pagod sa biyahe at jet lag. Habang ginagawa ng doktor ang reseta, ipinaliwanag niya na pinili niya ang mga gamot na pwedeng ipagpatuloy inumin kahit pagbalik sa Russia. Ang ganitong simpleng pag-aalala ay bihira kahit sa mga ospital sa Moscow. Sa parmasya, ipinaliwanag ng pharmacist ang pag-inom ng gamot sa Ingles at Ruso. Sa pagbabayad, naranasan namin ang huling sorpresa. Kasama na ang emergency consultation, mga pagsusuri at gamot, ang kabuuang bayarin ay humigit kumulang 11,200. Isinasaalang-alang na self-pay ito, napaka-reasonable ng presyo. Isang patunay na mas accessible ang healthcare sa Pilipinas kaysa sa Russia. Paglabas ng ospital, sinabi ng mga kasamang matatanda, mula admission hanggang discharge, 2 oras lang, imposible yan sa Moscow. Mas humanga pa raw sila sa profesionalismo at kabaitan ng medical staff. Ang pasyente mismo ay paulit-ulit na nagpasalamat. Ramdam niya ang utang na loob sa mga Pilipinong medical staff na nag-alaga sa kanya ng buong puso kahit isa siyang dayuhan. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang pamumula ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, pumunta kami sa Intramuros at sa Mall of Asia. Gusto ng mga matatanda na mamili at gusto ko ring ipakita sa kanila ang kultura ng komersyo sa Pilipinas. Pagbaba namin sa istasyon, ramdam agad ang masiglang kapaligiran dahil weekend, mas maraming tao. Hile-hilera ang mga tindahan ng souvenir, barong at iba't ibang kagamitan. Nagningning ang mga mata ng mga matatanda. Unang pinuntahan ng mga lola ang isang tindahan ng cosmetics. Matagal na nilang naririnig ang katanyagan ng mga produktong Pilipino. Pagpasok, binati kami ng staff sa Ingles. Maraming tester na pwedeng subukan. Tuwang-tuwa ang mga lola habang sinusubukan ang mga produkto. Magalang na ipinaliwanag ng staff ang bawat isa, nagrekomenda ng produkto na babagay sa kanilang skin type at tinuruan pa sila kung paano gamitin. Naghanap pa siya ng mga produktong partikular para sa mature skin. Isang lola ang bumili ng maraming produkto hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang anak, apo at mga kaibigan. Mura na raw at maganda pa ang kalidad. Sa Russia, doble raw ang presyo ng katulad na produkto. Sa mga kalye, bumili kami ng mga pagkain. Namangha ang mga matatanda nang unang matikman ang bibingka at puto bumbong. Nagustuhan nila ang matamis at mainit na kakanin. Nag-enjoy sila sa kakaibang food trip culture ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produktong Pilipino ay may modernong disenyo, mga manikang naka-Filipiniana, pamaypay na may tradisyonal na disenyo at mga t-shirt na may salitang baybayin. Pumili sila ng mga pasalubong para sa kanilang pamilya.
Binigyan pa sila ng special discount ng tindera. Salamat po sa pagbisita sa Pilipinas, sabi niya. Naantig ang mga matatanda sa kabaitang ito. Tanghalian na at pumasok kami sa isang restaurant. Gusto nilang matikman ang seafood. Pagpasok, puno ng mga dayuhang customer. Ang menu ay may mga litrato at paliwanag sa Ingles kaya madaling mag-order. Nang dumating ang pagkain, namangha sila. Napakaganda ng presentasyon. Tinuruan sila ng staff kung paano kumain ng kinilaw, ceviche. Masaya silang ginaya ito. Napakasarap din daw. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang lumang simbahan. Nakita nila ang makasaysayang gusali at naramdaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik nilang pinagmasdan ang istruktura. Nagustuhan nila ang mapayapang kapaligiran. Umupo kami sa hagdanan ng simbahan para magpahinga. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga karanasan sa loob ng ilang araw. Lahat sila ay nagsabi na napakahalaga ng kanilang oras sa Pilipinas. Mas higit pa raw sa inaasahan nila ang kanilang naranasan. Sinabi ng isang lolo, "Wala akong alam tungkol sa Pilipinas dati, pero ngayon, isa na ito sa mga paborito kong bansa. Sumang-ayon ng iba, babalik kami dito at sa susunod, mas matagal." Dumating ang huling araw. Maagang gumising ang mga matatanda para mag-impake. Kailangan na naming pumunta sa airport pagkatapos ng tanghalian. Tahimik ang lahat habang nag-aalmusal. Halata ang lungkot. Bago umalis sa hotel, kumuha kami ng group picture sa lobby. Nakisama pa ang mga hotel staff. Nagpaalam kami sa mga staff na naging malapit na sa amin sa loob ng isang linggo. Ang atmosphere sa bus papuntang airport ay ibang-iba kumpara noong unang dating namin. Ang pananabik ay napalitan ng panghihinayang. Sinusubukan ng mga matatanda na itatak sa kanilang isipan ang bawat tanawin ng Maynila na aming dinadaanan. Isang lola ang mahinang nagsabi, "Babalik ako dito sa loob ng 1 taon." Sumang-ayon ang iba. Mas matagal daw sila sa susunod. Dumating kami sa Naiya, ang lugar kung saan una silang tumapak 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit ang kanilang puso ay ganap ng nagbago. Ang dating pagkamangha at pananabik ay napalitan ng panghihinayang at pagmamahal. Sa duty-free, ginawa nila ang kanilang huling pamimili. Bumili sila ng mga pasalubong para sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa Russia, mula sa Pilipinong pagkain tulad ng dried mangoes at polvoron hanggang sa cosmetics. Halos 2 oras silang naglibot. Isang lolo ang bumili ng 1 kahon ng instant pancit canton. Gusto raw niyang matikman muli ang lasang Pinoy kahit nasa Russia na, ganoon din ang iba. Nang papalapit na ang boarding time, bumigat ang kanilang mga hakbang. Papunta sa boarding gate, isang lola ang nagpunas ng luha. "Masyadong maganda ang Pilipinas, ayoko pang umalis," sabi niya. Sa harap ng gate, kinuha namin ang aming huling litrato. Lahat ng 18 ay sumigaw ng, "Salamat po," ang tanging salitang Filipino na natutunan nila sa loob ng 1 linggo. Kumaway din ang mga airport staff. Habang pasakay ng eroplano, paulit-ulit silang lumingon. Halatang ayaw pa nilang iwanan ng Pilipinas. Kahit nakaupo na, nakatingin pa rin sila sa labas ng bintana, walang imik. Nang lumipad na ang eroplano, sinabi ng isang lolo, "Ang 1 linggo ko sa Pilipinas ang pinakamahalagang oras sa buhay ko. Sa 75 taon kong nabubuhay, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong paghanga." Sumang-ayon ng ibang matatanda. Nakita at naramdaman daw nila kung gaano kadakila ang bansang Pilipinas. Ang kahusayan ng sistema, ang civic consciousness ng mga mamamayan at ang kabaitan ng mga tao ay perpekto raw. Sa mahabang biyahe pabalik sa Moscow, walang tigil nilang pinag-usapan ang kanilang mga alaala sa Pilipinas. Ang iba ay tungkol sa 104-hour convenience store, ang iba ay tungkol sa MRT. Ang lolo na nagamot sa ospital ay walang sawang pinupuri ang medical system ng Pilipinas. Ang mga lolang namili sa mall ay nagsabing gusto nilang bumalik agad. Para sa akin, espesyal din ang biyaheng ito. Sa loob ng 20 taon kong pagiging tour guide, maraming bansa na akong napuntahan, ngunit ito ang unang beses na ganito kasaya at kasatisfied ang aking mga kliyente. Muli kong napatunayan na isang napakagandang bansa ang Pilipinas. Kinaumagahan kami, dumating sa Moscow.
Sinalubong sila ng kanilang mga pamilya. Tuwang-tuwa na ikinuwento ng mga matatanda ang tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga pamilya mula pag-aalala, naging pagkamangha. Makalipas ang ilang araw, isang malaking bagay ang nangyari. Isa sa grupo ang nagsimulang mag-post ng mga litrato at video ng kanilang babiyahe sa social media. Ang malinis na NAIA, ang maayos na MRT, ang mapayapang parke, naging viral ito. Nagulat ang kanilang mga kaibigan sa Russia. Hindi raw nila alam na ganito kaunlad ang Pilipinas. Daan-daang komento ang natanggap nito. Karamihan ay nagsasabing gusto rin nilang pumunta. Ang video ng 20-hour lugawan kung saan isang babae ang mag-isang kumakain ay naging sikat. Naging usap-usapan ito dahil sa Russia, imposible raw mangyari iyon. Isang patunay ito ng ligtas na lipunan ng Pilipinas. Pagkatapos noon, dumagsa ang mga tawag sa travel agency na pinagtatrabahuhan ko. Mga taong gustong mag-tour sa Pilipinas. Karamihan ay mga kakilala at pamilya ng mga matatanda. Ang mga tour package papuntang Pilipinas ay agad na naubos. Hindi lang sa aming ahensya, kundi maging sa iba pang travel agencies sa Moscow. Ang mga matatandang nakapunta sa Pilipinas ay laging ikinukwento ang kanilang karanasan sa tuwing may pagtitipon. Sinasabi nila na sa lahat ng aspeto airport, transportasyon, serbisyong medikal at civic consciousness maraming dapat matutunan mula sa Pilipinas. Ilang buwan na ang nakalipas, ngunit ang interes sa Pilipinas ay hindi pa rin humuhupa. Ilan sa grupo ay bumalik na nga sa Pilipinas kasama na ang kanilang mga pamilya. Gusto raw nilang ipakita sa kanilang mga apo ang ganda ng bansa. Ang lolo na nagamot sa ospital ay regular na bumibisita para sa kanyang check-up. Tiwala raw siya sa mga Pilipinong medical staff. Dahil dito, gumawa ako ng isang travel package na nakatuon sa Pilipinas. Hindi lang ito simpleng pamamasyal, kundi isang programa para maranasan ang pang-araw-araw na buhay ng mga lokal. Marami ang nagpakita ng interes. Ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang bansa para sa mga Ruso. Isa na itong bansang hinahangaan at gustong puntahan. Ang biyaheng iyon ay nagbigay ng malaking epekto sa aking buhay. Mas nakilala ko ang Pilipinas at naipakilala ko sa maraming tao ang tunay na mukha nito. Sa loob ng 20 taon ko sa industriya, ito ang pinakamakabuluhang karanasan. Hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga matatandang iyon. Hindi raw nagbabago ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Isang maliit na bayahe pala ay maaaring lumikha ng ganito kalaking pagbabago. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lang pala sa kaunlaran ng ekonomiya. Ito ay nasa kahusayan ng sistema, sa civic consciousness, at higit sa lahat, sa mainit na puso ng mga tao. Mula ngayon, mas marami pa akong Ruso na ipakikilala sa Pilipinas. Gusto kong ipaalam sa kanila kung gaano kaganda ang Pilipinas kapag personal mo itong nakita at naramdaman. Gusto kong maging isang maliit na tulay sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng Pilipinas na nakita ng mga matatanda mula sa Moscow? Mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga bida ng ating kwento. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at subscribe po. Maraming salamat sa panonood.